So for today, may conclusion na tayo regarding Arnold Clavio and Francis Leo Marcos. At meron ding mensahe si Francis Leo Marcos kay Angel Locsin. So watch out, be ready, let's react. What up guys, this is Gerald from Jesai TV and we're back in another episode of Reaction Time. And before tayo mag-start sa ating topic, i-greet ko muna ang aking mga kaibigan at mga subscriber na si Roxanne Aleta at si Miss Bernadette Cosico. Isa po yan sa mga nurse na aking mga naging kaibigan sa dati kong trabaho at Happy Nurse Day sa inyong dalawa. Wala pagdati mula sa Jesai TV from Gerald. Ayun. So, let's go back na sa ating usapan. Ang usapan nga natin is may conclusion na sa pangyayari o sa sagutan nila Francis Leo Marcos at si Arnold Clavio. At meron din kay Angel Locsin. At ano yun? So, let's watch. Alam niyo po, ako naman gusto ko lang liwanagin. Ngayon ho, kaninang tanghali at ngayon, tapos na ho ang usaping Arnold Clavio at Francis Leo Marcos. Ay, nako. Salamat. Buti naman. Kanina sa mga nag-aantabay kay Francis Leo Marcos, in-start na po niya yung pamimigay dun sa may banda daw kay Arnold Clavio sa Tondo. So, I'm not sure kung dun talaga ang address ni Arnold Clavio, but regardless of what address is, thanks be to God that nakatulong naman at nakarating yung kalabasa at yung mga sako-sako ng bigas, if kung di ako nagkakamali. So, sana naman may conclusion na to at okay na. Tinuldukan ko na ho kanina. Kumbaga, kung nakikinig ka, Mr. Arnold Clavio, ay tapos na ang galit ko sa iyo. Kumbaga, simple lang. I challenge you, I raise, you fold, I win. O doon, wakas na ho. But when you raise, and I re-raise, and you re-raise, and I shove, then there will be a river to see. Sa atin ho naman dalawa, hindi na ho tayo nakarating ng river. Sa plop, tapos na ho tayo. So yun, ang sinasabi nga ni Francis Leo Marcos, naging okay na, nagkapatawaran na, bagamat hindi nagkomento si Arnold Clavio, which is, I predicted na yun lang ang gagawin niya dahil yun ang pinaka-safest way at pinaka-decent way not to address anything. Parang ano lang yan parang si Maricar Reyes, nagka-scandal siya kay Hayden ko, pinili na lang niya manahimik. Unlike ni Katrina Halili na naggawa ng noise, ginawa ng issue, ganon. So, mas maganda ang ginawa ni Maricar Reyes, tumahimik na lang. So, ganoon din ang ginawa ni Arnold Clavio, tumahimik na lang siya, hinayaan na lang niya magpasto, or posible rin naman na hindi natin alam, nagkatawagan na to, nagkausap na tama na, ganyan, masettle na lahat para wala na ring issue, di ba? So, let's go ahead and listen again to FLM. Kumbaga, ang sa akin ho ay nagawa ko na ho yung aking dapat gawin. Napatunayan ko na ho yung ating dapat patunayan. So mga kaibigan, yun hong alitang FLM at Arn ay tapos na. Titignan ko na ho yung panibagong umaga na imbis na yung ating oras ay uubusin natin sa hindi maganda. Tinutuldukan ko na ho yan. Arnold Clavio and Francis Leo Marcos, close thread. Tapos na po. Kaya po mga kababayan, mga followers ko, ako po'y nananawagan na huwag yun na ho siyang tigilan na ho natin siya. Yun, actually, sa unang pag-cover ko pa lang nitong story ang Arnold Clavio and FLM, yun na naman talaga ang pinaka-final wish ko na sana at the end of the day magkaayos din. Which is, yun nga, pinagbigyan tayo ng may kapal, tumahimik na rin, natahimik na rin tong issue na to at sana nakapag-move on na, sana may mga natutunan tayo sa ganitong issue sa mga naganap sa kanilang dalawa at sana ganoon na rin sa lahat ng mga bumabati ko, sa lahat din ng mga nambabash, sana matigil na natin. At again, sa mga commenters dyan, tama na nga po, sabi nga ni Francis Leo Marcos, tigil na po natin, maghari sa atin ng kapayapaan. Ayan. Baga tapos na ho yung thread na yan. At siguro, yung nangyari sa atin ngayon, Mr. Clavio, ay maging lesson sa ating parehas. Maging lesson sa'yo at maging lesson sa akin. Lesson sa'yo kasi binabakbakan kita. Lesson sa akin kasi gastos din. Tama. But at the end of the day, sabi ko nga, panalo ang taong bayan. Okay. Alam nyo, Tama. yung mga basher na yan, huwag nyo na hong patulan. Ayun. Antimano, pag may nambas sa inyo, nag-post kayo, report and block. Report and block. Simple ho Ayun nga, tama nga sinasabi. So, tandaan natin, tapos na po ang thread ng kay Arnold Clavio. Itigil na po natin to at hopefully, yun nga, as I said kanina, wala na po sanang matuloy o maulit na naman ang ganitong senaryo.
Tsaka kay Deo Calma, De Calma o Makalma. Sana maayos na rin 'yon at sana alam mo settled. Kung di man sila mag-settled sa korte, ayun, magkaroon before sana magka-settlement na lang after nitong pandemic na to, di ba? Magkaroon na lang ng kapayapaan. Ngayon sa bashers na ang topic ni Francis Leo Marcos, pakinggan nyo to mga natitrigger sa comment section at sa mga bashers na rin. Hindi nyo ba nakikita na, na nakaabang din yan? Oo. Eh wala naman nung idudulot na mabuti at yan na lang ang alam nilang gawin. Sa totoong buhay, wala na ho silang kayang gawin kundi yan lang. Ito naman. Trabaho na ho nila yan. Tama nga, wala na tayong magagawa. Mga bashers talaga. Gano'n. So, meron tayong comment section. Ako, nire-respeto ko ang bawat opinion ng tao. Hinaya ko, mapa-negative yan o positive. Ngayon, yung mga naglalabas nung recording ng kung ano man yung tungkol sa usapan, narinig ko na rin yun. Actually, my personal opinion on that, I really don't care. I really don't care. Una, hindi naman ako involved doon sa recording na yon, sa mga binanggit na pangalan. Kay Marcos pa yun, kung nangutang siya, magkapatid sila. I really don't care. What's the sense of knowing that? Isyong pamilya yan, isyong personal yan. Wala namang kinalaman sa pagtulong sa tao at hindi rin makakatulong sa pagtulong sa kapwa-tao natin. So, kung ano may atakihin nyo, kung gusto nyo sa atakihin, dahil scammer siya, si Francis Leo Marcos, scammer siya, nanloko siya ganito kina sa mga Marcoses, sa First Family, so what? Magdemanda ang First Family. That's it. Ngayon, yung mga bashers, naman ko sa inyo, no? Magdemanda rin kayo, sumbong nyo kay Raffy Tulfo, kung sa tingin yung talaga naloko naman talaga kayo, no? Sumbong nyo kay Raffy Tulfo para settle, di ba? Tapos YouTube pa yon, di ba? So, yun lang naman ang pinagtataka ko, galit na galit sila dito kay Francis Leo Marcos, daw kay ng Marcoses, ano naman kinalaman sa pagtulong? Para mas sense, wala talaga akong makitang punto ng relasyon doon sa pagtulong at doon sa pamilyang Marcos. Anong connect nung pagtulong tsaka sa sabihin na natin, inuulit ko, tinitingnan natin ito ng dalawang perspektibo, no? So, yung isa, kung granting na totoong nanloloko nga to si Francis Leo Marcos, demanda, ikulong. Kung mapatunayan, makukulong siya. Kung gumagawa naman siya na mabuti, di naman siya nanloloko, panalo rin yung taong bayan dahil nakatulong siya. So, I really don't get the point of bashing. Pati nga yung ibang mga mayayaman na mga RK na friend ko sa mga sa mga certain social media sites na parang inatake nila si Francis Leo Marcos na ganito siya, manloloko, ganyan. Pati kayo magdemanda kung naloko kayo. Tapos di naman kayo na-demanda, di ba? Ano yun? Ano sense nun, di ba? Kung may tuturo man ako or may i-share ako sa inyo aking personal na nasa isipan o nasa aking puso, yung kung wala namang ginawang masamang personal sa akin yung tao, bakit ako kailangan magalit sa kanya? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ang iba kasi, alam mo yun, wala namang ginawang masama sa'yo, pero galit na galit ka. Anong diwa yun? Anong diwa nun? Wala akong makitang diwa dun eh, ng kabutihan. Anong diwa dun? Na nagagalit ka na wala ng person na ginawa sa'yo masama. Ngayon, kung may person na ginawa sa'yo masama, demanda mo. Sumbong mo sa police, di ba? So, kung yung mga bashers lang po yan. So, hopefully, clear tayo sa comment section. Pero anyway, I don't mind naman kung negative, positive, comment down below. Okay? Sa mga nagsasabing lokohan, okay lang, mag-comment pa rin din kayo. Kung anong gusto, hindi ko kayo pipigilan. Wag lang kayong magbabantaan at mag-gcash dyan wala akong kinalaman, ha? Again, hindi po kasama sa mga active vloggers dito ni FLM. Just doing my reaction video. Napapanahon, kailangan siyang gamitin, syempre dahil siyang issue. So siya napapanahon. Pag-uusapan natin. Hindi ako sumasama doon sa grupo ng mga vloggers na rin niya kasi wala naman akong pera para pantulong. So parang ang kapal naman ng mukha ko para diba? So sorry, mahaba na ang aking komento. Let's continue with the other story naman. Ako po ay may nakita akong mga vlog. Hindi ko natandaan yung pangalan ng vlogger na parang binabatikos niya si Angel. Alam niyo po mga kaibigan. I think nakita ko na yun dahil magkahani kami sa suggestions. Pero di ko na lang sasabihin yung pangalan ng vlogger na yon dahil ayoko na madamay dyan. Basta may sinabi lang siya tungkol kay Angel Locsin regarding her comments on the parang yung live stream ng ABS-CBN. So parang yun nga, syempre pagtatanggol niya yung ABS-CBN, ngayon tong vlogger na to, syempre nagbigay rin siya ng mga rebuttal, na personal rebuttal niya kay Angel. So yun ang
sinasabi ngayon ni FLM? Si Angel po ay kaibigan ko. Hindi dinag kaibigan ko yan. Yung magkasintahan, no? Parehas kong kaibigan niya. Sa akin, nakamulatan ko yung kabutihan ni Angel. Alam niyo ho yun? Angel Locsin, nakamulatan ko yung kabutihan niya. Kumbaga, 2007, parang, alam nyo, parang yung unang kita niyan, imbis na itulong sa mga, imbis na ibili ng magagarang sasakyan para sa mamamaya, sa sarili niya, ang ginawa niya, itinulong niya sa mamamaya. Kaya nung pinanonood ko ho kanina, nung kung paano siya banatan nung isang vlogger, ay ako'y nasasaktan. Pero hindi ko na ho muna papangalanan yung vlogger. Gawa ng ako ho kasi ay taong may maluwang na pag-iisip, may maluwang na pangunawa. Katulad ho nung sinabi ng vlogger na yon, tayo ho ay entitled sa ating mga opinion. So naisip ko na entitled siya sa kanyang opinion. At yun ay iginagalang po natin at nire-respeto. Kung ako ang tatanungin nyo kung anong masasabi ko dyan sa ABS-CBN na pagsasarado niya na ba? Kung nagkamali, dapat na magsarado talaga yan. Pero ang masasabi ko ay wala ho kong karapatang magsalita dyan at ayoko kong sabayan yan, ayoko kong sumali dyan. Alam mo, gusto ko yung ganun diwa, no, na di mo naman issue yan bakit mangingialam ka? Ngayon, kung may komento ka dun or what, okay lang naman nagkaroon ka ng opinion. Pero in fairness naman kay Francis Leo Marcos, hindi siya nagko-komento tungkol sa ABS-CBN, diba? Okay na yon. Ngayon, sabi nga niya, lahat tayo may kalayaan magsalita. That's okay. That is also true. So, wag lang natin tatularan yung teacher na nagbanta at nagbigay ng pabuya sa deads kay President Duterte. Yun, masama, naman yun, masyado ng too much freedom of expression na yun at freedom of speech. Mali na po yun. Iyan ho ay usaping gobyerno at kumpanya. Ang pinaka-final interpreter ho ng batas niyan ay Korte Suprema at mga hukuman at husgado lang ho ang may karapatang magsalita dyan. Hindi ho tayong mga individual na tao. Tayo po ay entitled sa lahat ng ating mga opinion. Pero kaya po nire-respeto ko yung opinion ng vlogger na yun. Talaga hong yun ho ay opinion niya. Kumbaga, karapatan ho niya yun. Ngayon, para sa akin ho, sa akin naman, ang masasabi ko lang, let's talk about Angel. Kumbaga, sabihin ko yung saloobin ko about Angel. Yan ho ay nakamulatan ko ang kabutihan niya. As in, nakita ko ho ang kanyang pagdulong. Kumbaga, yan yung darla sa totoong buhay natin. No question. Wala hong question sa pagiging mabuting tao at pagiging bayani ni Angel. Wala hong question dyan. Talagang ako ho magpapatunay. Ngayon, kung sasabihin, pinagtatanggol ko siya, natural ho. Kaibigan ko yan Kumbaga, at saka hindi ko ho nakitaan ng kamalian niya. Kumbaga, nagkataon lamang ho siguro na nagbigay siya ng opinion regarding doon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Tayo ho lahat ay may kanya-kanyang opinion. Kaya lang ho, ang masakit kasi minsan, pag nagbigay tayo ng ating saloobin, mayroong titira sa atin. Pero para sa akin, Angel Locsin, saludo ko dyan. No question. Nothing compare. Hindi ko pwedeng ikumpara kahit kaninong artista. Bukod sa pagiging artista, yung pagiging artista ho ay naging trabaho lang niya. Pero so sa bigyan ko lang kayo ng konting update kasi if I'm not mistaken sa mga naunang videos pa sa Facebook, magkaibigan tong boyfriend ni Angel Locsin at saka si Francis Leo Marcos, which is well known ang boyfriend ni Angel Locsin sa pagiging philanthropist niya, na which is a good thing na nahawa rin si Angel Locsin sa ganung gawain naman ng kanyang boyfriend. So masaya sa pakiramdam na alam mo yun, nakakagawa ka ng ganong environment at nakakatulong ka sa kapwa-tao. Pero it doesn't mean na kung ano yung trabaho mo, ganun ang pagkatao mo. Artista ho ang trabaho niyan, pero ang pagkatao niyan ay makamasa ho talaga. Parang ako ho yan, sariling pera ibinibigay para sa masa. Sariling pera yung ginagastos para makatulong. Kung ako ho'y nakakarating noon sa pagtulong sa Maguindanao, nakakarating ho ako ng Sharif Agwak, nakakarating ako ng Camp Darapanan para tulungan yung mga Muslim, hanggang mamasa panahoy nakarating ako. Ganun din ho siya. Yung tapang niya, siya ho ay makabagong moderno ng bayani natin. Ako, sang-ayon ako doon, modernong pagtulong yung ginagawa nga ni Angel Locsin na hindi lang siya nakukulong sa bilang artista niya, ang kanyang pondo or kanyang personal savings ginagamit sa pagtulong sa kapwa-tao, ginagamit din niya ang kanyang impluwensya para manghikayat ng tulong, kaya nga nagkakaroon siya ng fundraising activities na kailangan niya ipakita sa kanyang social media account para makita na kung saan nakakapunta yung tulong. So yun yung mga tamang paraan
para makita mo yung, alam mo, may mga bagay kasi na paggawa na mabuti na kailangan mo ipakita kasi para makita nila kung saan napunta yung tulong din na pinaabot dun sa artista na yon. In this story nga, si Angel Locsin, na yung mga binibigay tulong sa kanya, kailangan din niya pakita na dito po napupunta. Ayan. So, para maging transparent, ika nga nila. Kung talaga di ka pa makontento, sumama ka kay Angel Locsin sa, sa humanitarian duties niya, di ba? So, hindi naman siguro sa paningin ko na pagpaparangal na ginagawa ni Angel Locsin sa sarili niya. Transparency, ika nga niya. At I think na-tweet na rin niya o Instagram na post na po yun eh. So, hanapin nyo na lang sa kanyang stories. Kung hinahangaan nyo ako mas humahanga ako sa kanya. Humahanga din ako doon sa mga taong tumanggap ng aking challenge. Kaya ang payo ko sana, opinion ko to, na magnilay-nilay tayo bago tayo makasakit ng damdamin ng ibang tao. Nakakapaso minsan eh, di po ba? Hindi ako broadcaster, di ako news anchor, hindi ako reporter. Ito ho'y opinion ng isang pribadong mamamayan na kung saan ang buhay ko ay inuukol ko para sa bayan. Dapat hindi ko hahanga. Kumbaga, hangaan ko lang yung sarili ko. Di ba? Dahil proud ako sa akin. Pero hindi po totoo yun. Mas proud ako doon sa mga ibang taong gumagawa ng kabutihan. Itinataya ang kanilang, hindi na isinasaalang-alang ang sarili nilang kapakanan para lamang makatulong sa bayan. Kaya, Angel, kung nakikinig ka, me, in behalf of my team, in behalf of FLM, kami lahat dito, saludo sa'yo. Suportado ka namin sa lahat ng bagay. Parang kasi yung napanood ko, nagbigay ho ng saloobin to si Angel. Siya ho ay nagbigay lamang ng saloobin niya. Nagkataon na doon siya nagtatrabaho sa kumpanyang yon. Kaya siya nakapagbigay ng saloobin. Siguro, mga kaibigan, kung makikita natin na tayong lahat, parang tayo naman may kanya-kanyang opinion. Yung kanya ay opinion niya yon bilang malaya at pribadong mamamayan. Opinion niya yon para sa kanyang sarili. So dapat to irespeto na natin, wag na nating i-bash. Yun lamang po, masasabi ko, basta, regard kay Angel, nakakamulatan ko ang kabutihan niyan. Hindi ho natin bilangin, hindi natin kayang bilangin sa kanyang mga daliri ang kanyang kabutihang nagawa para sa ating mga kababayan. So sana next time, bago natin siya i-bash, ay nilayin muna natin. Dapat, katulad nga po na sinabi ko, iweweigh natin yung kabutihan, yung kasamaan, kung meron man, iweweigh natin yung mabuti at yung hindi mabuti, kung ano yung mas matimbang. Ika nga ho pasensya, sunod ay konsensya, bago sintensya. Pasensya, konsensya, sintensya. Kasi ang nangyayari, kapag binash nyo yung mabubuting tao, nagmumukha ho kayong sungaw. Ayun o. Kumbaga, yun lang. Sa akin, statement lang ho yun. Sana bilang malayang mamamayan, bilang pribado, irespeto nyo rin ho yung aking opinion. Wala akong pakialam sa lahat ng nangyayari na yan. Kahit anong kumpanya pa yan, kahit sunugin nyo yung kumpanya na yan, wala akong pakialam. It doesn't matter with me. Pero ang pinakikialaman ko ho dito ay yung mga tao. Yung tao lang. Nag-iisang tao pala, sorry. Nag-iisang tao, si Angel. Sasabi ko kay Angel, napakabuti niyang tao. Nagkataon lamang na yun ang employer niya. Pero si Angel, no question. No question po ako. Napakabuti niya. Kung bayani ang tingin niyo sa akin, siya ho, mas bayani ang tingin ko sa kanya. Angel Locsin, mabuhay ka. Neil, mabuhay ka. Ayun. So, ang boyfriend nga niya pangalan ni si Neil. Si Mr. Neil at si Miss Angel Locsin. Ako po ay hanga sa inyong pagiging philanthropy sa pagtulong sa kapwa-tao. Ngayon, regarding the issue of ABS-CBN, syempre may kanya-kanya po silang saloobin dyan. Syempre, sa malamang-lama, pagtatanggol ni Angel Locsin ang kanyang kumpanya. Natural naman po yun eh. Ngayon, siguro do sa content creator na reactor na yon, syempre, bagamat hindi ko pa napapanood yung buong video kasi nakita ko lang siya sa sa suggestion ko. Tapos na-click ko ng bahagya, pinakinggan ko ng konti. Though di ko pa tinapos dahil masyado mahaba eh. Tama, may mga opinion siyang valid din naman. Pero at the end of the day, syempre, kailangan natin tingnan ang both sides. Na syempre, tandaan natin, pagpasensya natin yung mga artista na yan. Dahil una, kumpanya nila yan, kailangan nilang pagtanggol yan. Wala tayong magagawa, gusto nila pagtanggol. Ngayon, kung may katangahan man sa pagsabi ng classroom lawyer, harapin na lang nila yung consequences sa maling sinabi nila. Ang may pinakamaganda sinabi, tanda ako nagkamali si Angelica Panganiban na may pinaka-sense daw ang sinabi. Napanood ko na yung clip at tutuwa naman ako sa opinion niya. So yun guys ang ating episode ngayon. Please comment down below kung ano masasabi nyo sa episode natin tungkol kay Arnold Clavio at kay Angel Locsin. Ibigay nyo sa loobin nyo sa mga bashers din. Mag-comment din kayo dyan. Di ko kayo pipigilan. Wag lang kayo manghihingi ng pera at mag-gcash nga. Sabi nga ni FLM. So don't forget to like, comment, and subscribe. I-share nyo na rin itong video at i-click ang notification bell para updated kayo sa latest happening. So again, see you next time and God bless. Bye-bye. Hey, hey. Bye-bye. Hey, yo, hey, yo.